po ang ating maulit para sa isang salamat. Let's pray. Amay, manalo dyan po sa taas ng mga langit, pinaguli ko namin pinagakula. Kami nagpapasalamat dahil patuloy po kami natin ng araw sa Sabado. Dalangin po namin na sa aming pagpapatuloy, ang inyong presensya po ang patuloy na sumami. At kaspasin niyo po kami ng banal na Espiritu na sa galing mag-ikapat kapag po ang aming kasaili, sinalakulan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagiging sa aming mga langit. Ito pong ang hindi sa pangalan ng Jesus. Amen. For our first song, let's sing Worthy, Worthy is the Lamb. EP number 133, Worthy, Worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb.
Muli po mga kapatid, isang magandang at mababalang araw po na sabat sa ating mga. So, narito po ako sa inyong harapan upang pakilala po ang may mga bahagi sa tanghali ito. So, may bago pong lahat, meron po tayong mga ilang mga paalala para po sa ating kasamba sa mga oras nito. Una po, meron po tayong tatlong paliguran. Ang isa po ay pagbabae at malaki. At para naman po sa ating mga senior citizen hindi na po or napapagod na oras pa, meron po tayo isang CR dyan po sa Children's Division na sa tuwing kanan niyo po sa likod. Pangalawa po, kung meron po kayo mga cellphone or any kind of gadget na maaari po maka-distract o ito po sa pagsamba, ay maaari niyo po itong i-silent mode at maaari niyo po itong i-turn off na lang or kung meron po kayong inabaw na po ay silent off na lang. Second po, kung meron po kayong mga anak na toddlers pa, so mga po kaya ay maaari po sila nakali sa inyong mga visit upang iwasan po natin ang mga discussion. Kaya po kayo po hindi sa labas at ang mga sakyan po ay mabilis kaya po pagpapata po sa ating po sa sakay. Ayan. So, tayo po ay pinangunahan ng pagkawitan ni Sister Najee Grace Mascaro. Ang may po natin, the Lord in His Holy Temple, invocation po ng ating speaker at operator reading po niya sa ating values. Collection of tithes and offering, ang ating pong deaconess, Sister Yuli Makala and Sister Boom Rams. Operator music, showers of blessing, doxology, West Valley, right? Operator prayer po, Lady Brother Luis Valleros, at team of the revelation na ito sa ating mga ipos. Pagkatapos po, scripture reading and pastoral prayer ni Brother Ronnie Rales, and then prayer song, Spirit of the Living God, and message song po ni Hando sa atin ng Prestas Family. At ang mag-iintroduce po ng ating speaker ay si Sister Tedes Cas, and then ang ating pong translator, Pastor Cas, and then spoken word from the Lord, na-introduce po sa ating mamaya ni Sister Tedes, and then theme of consideration, ating pong pastor, revelation ng ating speaker, and then theme of hope, soon Jesus will return. Ako po yung lingkod, Snyder, and welcome remarks, Brother Alvin Boy Mascaro. Ang nasa monitor na screen po natin, Brother Jordan Class. Then, maraming salamat po yung isama sa akin. O Lord, is in His holy temple, sa mga pwede pulungan ay samahan po kami muna. Is in His holy temple, the Lord is in His holy temple, let all the earth hear silence. We love thy Sabbath. Open his heart, sweet peace of
Let's bow our heads for prayer. Father, thank you for your precious love. Thank you that every soul here is a child of God, a son or a daughter of God. And you receive us into yourself, despite our weaknesses, our shortcomings, our failings. Lord, this morning as we explore your word, as we listen with you, we just invite you to join us, to speak through us, to speak to us, transform us, and fit us to be your soldiers. In Jesus' name. Amen. Bago po natin ibigay ang ating mga bulak ako, ay nais ko po muna basahin sa inyo ang aklat ng Malakias, chapter 3, verse 10 and 11. Ang sabi po dito mga kapatid, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa ating bahay. At sa gayon, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga upo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagkakala na walang sapat na kalalagyan. Sa 11, aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo. Kaya hindi ko sisirain ang mga bunga ng inyong lupa at ang inyong puno ng ubas sa para ay hindi mawawalan ng bunga. Sabi ng Panginoon ng mga kapro. Tayo po ay paglilikuran ng ating mga promises at ihanda na po natin ang ating mga hulak sa po. Kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Narito ang aming mga handog at ito. Aming pinabalik ito, Panginoon, bilang aming pasasalamat, bilang aming pagtugon sa aming mga katapatan sa inyo. Dahil kayo po
kami po ay inyong tulungan patuloy sa aming mga buhay, sa aming mga pangangailangan. At naawa po ang bawat isa na mayroong mga hanap buhay at patuloy ng pagpalain at patuloy na magtatapat sa inyo. Kaya kami po, Panginoon, aming hiling sa inyo ang aming kalusugan at kalakasan sa araw-araw upang kami po ay makapaghanap buhay at sa ganoon ay mayroon kami na mga panggastos namin sa aming mga pangangailangan. Dahil pinagmulan ito sa inyo, Panginoon, aming ibinabalik ito ng papuri at awa po. Ang mga salapin ito ay magamit po ito sa pagpapalaganap ng inyong pabalita sa mundo ito. At dalangin din po namin ang may mga hawak ito sa lapin ito at nawa po ay silang patubayan at bigyan ng kapayapaan sa kanilang puso't isipan at magamit ito sa tamang paraan. At palain niyo po ang bawat isa na narito ngayon, Panginoon, at nawa po ay inyong patuloy na ipagkaloob sa amin ang aming pangangailangan sa araw. Kami po ay inyong patawarin naman sa aming mga pagkakasal at pagkukulang. Ito po ang aming dalangin, alang-alang sa aming Panginoon Jesus. Amen. Manatili pa tayo nakatayo as we sing our hymn of adoration. Let's sing My Maker and My King, evening number 7, My Maker and My King. My Maker and my King, today my Lord I own. Thy sovereign bounty is the strength all my blessings flow. Thy sovereign bounty is the strength all my blessings flow. The creature of thy hand, on thee alone I lean. My God, I believe this spirit, more praise than I can be. My God, I believe this spirit, more praise than I can be. The one that I am born, when all is thine before. Thy lovely Master, thankful I the gift from us above. Thy lovely Master, thankful I the gift from us above. All in thy grace is fine, my soul is strength divine. Let every word and each desire all my days be thine. Let every word and each desire all my days be thine. Tayo po ay naging sa ating pagkatayo at ang pong kasahing ang pinakasentro ng tahanan na ating pag-aaralan sa oras nito ay matagpuan sa aklat ng Efeso 4, ang talata ay 15 at hanggang 16. Buksan po ninyo, sundan niyo po sa pagbasa mga kapatid. Or inyo akong pakinggan at ating panawangin basahin po ng malinaw dito sa Efeso 4:15 hanggang 16. Kung hindi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Na sa Kanya ang buong katawan
na makalapat na mabuti, na nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat meeting ayon sa pagawa, sa sukat ng bawat bahagi ay napapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay sa sarili sa pag-ibig. Kayo po lahat ay nagiglo para sa akin. O Diyos namin na mapagmahal, lumikha ang langit at ang lupa. Sa lahat ng bagay na narito, kaya ikaw ay aming pong pinupuli ng Diyos. At narito ang inyong pambayang, ikluturo kayo malapit po sa inyo. Aming pong hiling sa inyo, Panginoon, ang inyong pong banal na Espiritu, na inyong pong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin mula sa pinakaligid hanggang sa pinakamakan niyo. Pagkakaisihin mo kami, Panginoon sa Espiritu, ng pangunawa at pag-iintindi. Hindi sa lahat, sa inyo pong palaging ipinadala, yung tanghali sa amin pong pakikinig, hindi pong sa inyo. Itago mo siya sa inyong lugar, Panginoon, at ikaw ang makikita. Ang inyo pong mga salita, ang inyo pong pagkaloob sa kanya. Pagkalain mo siya, Panginoon. Ang lahat ito'y amin pong maunawaan at mabibigay ko sa amin lalong makilala ka ng Panginoon sa amin pong pagsunod sa inyo. Patawarin kami sa aming mga kasala ng Diyos. Ang lahat ito'y amin pong hinihigit sa pangalan ng aming Panginoon sa Jesus. Amen.
Magandang Sabado po sa lahat. Ang part mo ngayon ay introduce sa ating speaker. Siya po ay dito lang tayo dito. Galing siyang Amerika sa California, Florida. And meron din po siyang Mexican lugo. Siya po ay nakapagtapos sa biology, nag-aral din siya ng theology, pero hindi niya natapos dahil may iba siyang calling sa medical line. Nakadevelop po siya ng gamit pang-treat ng cancer. Ayan. Meron siyang laser na equipment. At marami pong mga natulungan na tao, kasama na yung kanyang nanay siya, gumaling doon sa cancer. Siya rin po ay, dahil ang kanyang loob ay nasa medical line, nung kapanahon na niya rin na-develop yung amen, kung narinig niya po yun, yung Society ng mga Medical Missionaries. At hanggang ngayon, active pa rin itong grupo na ito. At yun ang kanyang passion niya yun, yung kalusugan ng tao at pati na yung ministry. Very, ano naman po siya, kapag i-welcome, invite natin sa mga ministry, nagiging siya. So, yes, amen talaga. Ang ating speaker na pag-desisyonan na dito na mag-settle sa Palawan, dahil napakaganda po ng ating lugar. Ayan. So, ngayon po, i-welcome natin ang ating speaker, si Brother Belang Fitzgerald. Para sa at ang ating translator, si Pastor Kat. Dear brothers and sisters in Christ, friends really, how are you guys doing today? Have you ever had a surprise that really stressed you out right before you had to talk in front of a lot of people? Nasubukan niya po pa maraming surprise sa inyo bago magsalita sa grupo ng mga tao na kayo nito. That's me today. Yun, yun. Alright. Well, today I want to draw you guys into a story that hits close to home. Like many of the parables of Jesus, it's not just a story, it's a bridge to truth. Meron siyang istorya na naging sa inyo mga kapatid, kagaya ng parabola ni Yesu Cristo, na ito ay kagaya ng isang tulay na aakay sa atin patungo sa katotohanan. So picture this. Ay, serious. A weary traveler is walking at night to avoid the heat of the day. Pero isang malalambay na sa kalagitnaan ng sikat ng araw, siya ay patuloy. He comes to a fork in the trail. One path, as you can see, leads to a cool, refreshing oasis. The other leads to a dangerous maze of canyons. Nakatanaw siya ng isang napakaganda tula para sa atin ay napaka-refreshing na lugar. Without carefully checking the signs, he chose to go left instead of right. Hindi na pinag-isipan, pumiit siya sa kaliwa, imbis na sa kanan. How many of us have ever regretted making decisions that we didn't carefully consider? Ilang ba daw sa atin na tayo ay hindi natin sinalalalang ang mga pagpipili natin sa buhay. So let's go back to our travel. The next day, the sun rises. It begins to get hot. He can see where he is, and he's in the wrong place. He's in the burning heat of the Arabian desert. Yung nakarating siya noon nga sa Caribbean Desert na ito, yung araw na matinding hihit ng kanyang paglalakbay. Hindi niya makalaman kung saan siya naroon. I've been to the Arabian desert. I've spent time doing biblical archaeology there. At gaya rin ng mga pag-research sa Biblia, kagaya ng naranasan maraming malalakbay nito. The sun burns like fire. The sand
swallows your feet, and danger is everywhere. Napakainit ng araw. Yung kanyang paa ay halos lumubog sa buhangin na napakainit. Our traveler becomes badly sunburned. Desperately thirsty, and his body grows weaker with every step. Yun, naranasan niya ang masyadong pagkakuhaw, pagkagutom, halos matigab na yung kanyang katawan. In that moment of crisis, something strange happens. May kakaibang nangyari doon sa crisis na kalagayan niya. The parts of his body begin to speak as if they have voices. Bahagi ng kanyang katawan ay nagsalita, kagaya ng isang tinig. The skin, like my pastor here, he is the skin in my opinion. He is that protector that has always taken the hardest blows. He has always been there to shelter, to shield, to protect the institutions. And he asks, why am I burning and cracking like this? I've shielded everyone. Then the heart chimes up, the steady center of life in our body, and it starts to weaken. Its beats get softer and softer. It saddens. He says, I'm growing faint from thirst. Why are we suffering so much? The legs aching, cramping from the long walk, complaining. We carried us this far through the hot sand. Why this exhaustion? Haba, no? Ayun. Ikaw rin sulo. The nerves say, everything feels wrong. Why this confusion? So they gather together like neighbors, trying to help each other in the spirit of cooperation, and they talk amongst each other. But instead of working as one, they start blaming each other. You did this. You did this. They turn to the eye, and they say to the eye, you could see the way. You saw the sign. Why did you lead us into this deadly place? Iyon ang naranasan niya. Sabi, bakit nakarating ako sa lugar na ito? Ay, mga tao sa paligid niya na nangungusa, bakit nakarating ka ito? Bakit pumunta ka ito? Yan ito yung naranasan mo. And the eye answers, don't blame me. The legs brought us here. Sabi ng mata, huwag mo akong sisihin. Eh, ito ang nagdala sa akin dito, hihita mo. And the nerves say, but it was the eye that was guiding us. And the legs say, well, it was the nerves that told us to come here. Eh, magsisiyan sila. Sabi ng kanyang pakiramdam eh, hindi nila ito ako dito eh. Sabi ng mata eh, dahil sa iyo, nakarating ako ito. They argue and argue, and finally, it comes to a surprising twist. But in the end, the eye, the head, was truly responsible. When the head is right, the whole body lives and finds its way. Ayun ang nangyayari. Kapag hindi tama yung isip natin, hindi tama yung ating mata, ay hindi natin matatamaan ang tama nating direksyon. When the head is wrong, the entire body suffers and eventually dies in the distance. Kapag ang ating isip ay hindi mahusay sa pagdesisyon, mamamatay tayo sa disyerto na kagaya nito. But even in that hopeless place, the death in the desert, God was preparing a greater story. Even in your hopeless place, even when your heart is split wide open, God is preparing a story for you all throughout it. Dapat sa kabila ng mga ganito karanasan mga kapatid, huwag natin kalimutan na mayroong Diyos na naghanda sa atin ng higit na mas mainam na paglalakbay. It's the story of mental, physical, and spiritual resurrection. Ito ay istorya ng ating katawan, yung ating spiritual na pagpapanumbalik. So this sermon is not going to be about the failures. It's about the living hope that we have in Jesus. Ito ang ating buhay na pag-asa na nasa ating Panginoon Jesus. This truth is clearly taught in the Bible. In 1 Corinthians 12, 12-27, it says, just as the body, though one, I will just translate it from the script. Kagaya na sa isang isa ay mayroon siya iba't ibang bahagi. Gayon din naman kay Kristo. Ang mata ay hindi magsasabi sa kanyang kamay, hindi ko ikaw kailangan. At kung ang isang bahagi ay nagdusa, ang bawang bahagi nito ay magdurusa.
So, I don't know what you said, but if one part suffers, we all suffer for it. Kapag ang isang bahagi ay may magdurusa tayong lahat. And while we may feel alone many times in our lives, we may feel nobody understands our trials, our tribulations. Maaaring hindi natin maramdaman na parang walang tigil sa atin, pero hindi nararamdaman nila yun. You may be thinking, you don't know what I had to go through just 3 days ago. The argument I got into with my son or my daughter, or my father or mother, I lost my job. You know, sometimes we're tempted to feel very alone in this life. Siguro, ilang araw ng lumipas, may mga karanasan kayo na naging karanasan ng inyong magulang, ng inyong mga anak, o sino pa man. But what does God say? Nagpapatong mo sinasabi ng Diyos. We're not alone. We, you, me, are all part of the living body of Christ. Hindi tayo mag-iisa mga kapatid. Lahat tayo ay bahagi ng buhay ng katawan ng ating Panginoon Hesus. In Ephesians 4:15-16 it says, Tayo nga ay lalago at magiging isang mature na katawan sa Kanya na siya ulo na si Kristo. At ang bawat bahagi ay gagampanan niya ang kanyang gawain. so here's our hope. If we stay connected to the body, if we stay connected to the vine, then no matter what comes our way, growth and strength will come if we stay connected. Kapag tayo natili na nakakonekta sa ating Panginoon Hesus, ang bawat bahagi ng katawan ay magiging masigla. Jesus says, Ang sabi ni Jesus, ang ating ng mata ay tamlaw sa ating katawan. At kung ang iyong mata ay malusog, at iyong buong katawan ay mapupuno ng liwanag. He doesn't just give us direction. Jesus doesn't just tell us, hey, this is the right path. This is going to get you to eternal life. He gives us the resurrection power to resurrect us every single time that we fall and die spiritually, which happens to us several times throughout our lives. Hindi raw natin kailangan na mamatay, mga kapatid. Araw-araw ay nagkakaroon tayo ng tinatawag ng resurrection. Yung ating lumang pag-asa na kumukupas ay nagkakaroon ng buhay. So what I would really like to do right now is I want to look at humbly how each of us this beautiful picture into this beautiful body of Christ. Who are you? Are you an arm? Are you a leg? Are you an eye? What are you in this amazing body of Christ? Natitingnan daw natin sa ating mga mata, ano kayo sa katawan ni Kristo? Kayo daw ba ang mata? Kayo ang kamay? Kayo ang paa? Ano ang inyong bahagi sa katawan ni Kristo? So, if we want to take a medical illustration, we're going to look at the anatomy of the body of Christ. Pag tinitingnan daw natin ang kabuuan ng anatomiya ng katawan ni Kristo. There are 4 main types of body parts in the body of Christ. 4 main types of people. Meron tayong 4 na nahati-hati pinakamalaking bahagi sa katawan ng ating Panginoon Hesus. So we're going to tie into our desert story and see how each of these is represented in the Bible. How each of these characters has been well demonstrated through the characters of the Bible. Lahat kita natin kung paano mga salatay dito, itong mga bahagi ng katawan ito bilang mga karakter ng ating katawan kay Kristo Jesus. Protectors. Una tayo yung magiging tagapag-ingat o protector. One of the 4 main categories of people in the Bible is protectors. Like imagine Joshua standing at the edge of the flooded Jordan River, as we see in the photo. Kaya nakita natin sa larawan, sa story ni Joshua, na nasa ang mga tao ito ay nasa gilid ng kagaya ng dagat ng ulan. The waters are rushing. The enemy is waiting on the other side. But he tells the priest carrying the ark to step into the river first
ayon sa kanyang mga sinabi at mga pinag-utos. Protectors are the steady, dependable ones. Many of us are like that. Marami ko sa atin na tayo mga hinya, kasi kami na ako, na tayo ay magiging iingatan na tayo, na ginamit ng Diyos. Ito yung mga protector. You are like the skin in the body of Christ, strong and protected. Kagaya ng ating balat ng ating kawan, malakas matibay, at iniingatan niya ang buong laman. Your strengths are good. You show up early. You organize everything with care. You remember the traditions. Maaalala niyo ba kung paano iniingatan tayo ng mga protector nito sa daloy ng ating buhay? You are the reliable ones who hold things together when we become distracted. At ito ang nag-uugnay sa atin kapag nagkatayo na tayo gulay gaya ng katawan, mayroon na itong bahagi, pero pinag-uugnay tayo ng balat natin o skin. But sometimes that strength becomes a weakness. You may spend 20 minutes rearranging the chairs in the hall the right way, while everyone else is standing outside ready to start the meeting. O minsan naman daw, may mga ginagawa tayo. Yung iba naman, nandun lang sa labas, hindi naman nakikibahagi sa mga ginagawa natin. Ito rin ay isang tentasyon sa ating buhay. Or you quietly, in your heart, judge others for shaking things up, for thinking if they would just follow the right procedure, the way we always do, the church wouldn't be in this mess. O salamat po sa ito. Marahil isip natin sa ating sarili, yung ba naman ito gumagawa naman ako, ito naman yung iba, inaantay lang nanonood. And the weight of this responsibility can make you feel tired. At ang responsibilidad na ganito ay mapapagod kayo. And unappreciated. At minsan, hindi na kayo ma-appreciate. Wondering if your careful ways are now seen as old-fashioned. At minsan, yung ating mga paraanan, makaluma. But here's the hope for you. Even when you feel dry, when you feel tired, Christ the head offers resurrection power, brother, pastor. New strength today and a resurrected body tomorrow. Kaya sa pinang kwento mga parang sa atin, nandiyan ang kapagyarihan ng Kristo na buhayin muli yung ating namamatay at mga mahihing katawan. Your great task, your obligation, your duty to the body is to guard while united. Yung ating mga responsibilidad, hinahanapan mo sa mga upang ito ay mapagsama sa atin. With humility, and harmony, we can protect and build together. Sa ating pagpapakumbaba at yung harmonious na relasyon natin ay mabuo itong katawan na ito sama-sama. So, you Joshua's out there, your steadfastness becomes a great blessing if you remain connected to the rest of the body. Kagaya daw na karanasan ni Joshua, kung tayo ay mananatili, mabubukoy tayo sa isang katawan. And now we have the movers like here. Now we have the movers. Ayun, sa karanasan ni San Pedro, This is type 2 of the body of Christ. ito ang pangalawang bahagi sa katawan ni Kristo. Una yung protector, ito yung pangalawa, yung mga movers. Picture Peter on the Sea of Galilee. The wind is howling, the waves are crashing, but he suddenly jumps out of the boat and starts walking on water towards Jesus. Bold, clear senses, full of action. Kagaya ni San Pedro, ay kita niyo na doon sa Sea of Galilee, na talagang makilos si Pedro, doon aktibo siya na Movers. You're the active, energetic ones. You're like the legs in the desert story, always ready to move, full of life and quick to act. Punong-puno ng aktividad, kagaya ng legs nung nandun sa diserto. Walang tigil sa kalalakad, nagagalaw, napaka-aktibo. We bring excitement and action to church. Excitement and action. At kayo sa inyong magawa, kaya talaga naman kayo ma-action para sa kagawin sa English. So let's talk a little bit about your strengths. First of all, you're the first to volunteer. You bring energy to the youth programs, to the outreach events, to
spontaneous service projects. You need church to have fun and a lot. Church will be boring. O sa inyo mga volunteers, mga kapatid, ay hindi ka alam kung paano ang sigla ang ginagawa ninyo, inaanap ninyo sa isang iglesia. But quick action can sometimes cause trouble. You might start 3 different projects at once and leave them half finished when something more exciting comes along. Isa naman sa ating magiging aktibong iglesia, sa ating maraming kilos ginagawa, ay makakalit naman makalitan ang problema. Or you enthusiastically announce, let's do a big evangelistic event this weekend, without checking if anybody else is free. Yun, hindi natin kapilitan. Yung iba, umakati. Hindi natin magkaroon tayo ng mga aral. Pero hindi natin nalalaman ang kanilang kagaya kung paano niya makakasama. Yan ay yun. This reminds me of the time when I was Mark Finley was preaching in my area, and so I was 2 years ago. Literally prayed for the race to stop and instantly stop. O mayroon ko kami sa ina, makasama sa mga kapilyo. Kaya rin ito, hindi pero ako nakakala. Pero nanagamit sila, makikita ko lang, at tuloy yung maungan. So we can hear each other, so we don't have to wait that much time. Ano ba sa kapilyo yung mga kapilyo sa iyo? Okay, the next type. Type 3 of the body of Christ. How full is type 3? The undivided group. Ito ang mga sinaraw ng bago ng katawan. Ayon ang pagkakaw na ating pakaisa. Ito yung tao na inalagay lang ng sarili sa kanan iba. Ito yung pakaisa. Imagine John at the Last Supper, leaning his head gently on Jesus' chest. Listening to the heartbeat of Jesus, his Lord, tender, loving, loyal, deeply relational. John was that kind of person who was your best friend, so warm, so affectionate. Kaya yung Juan, napakang mahal na. Napakapit sa isip ng Panginoon Diyos. Kasi ito ay napakapit sinabi ng tao. Nakakaroon siya ng pakiramdam ng iba. He's genuine, Tunay, he's benevolent, mapagbigay. he's empathetic. Siya ay simpatya sila. You are like the heart in the story. You empathize about her. You're the heart. Kayo, ito ang mga puso. Kayo ay isa. You're full of passion. Always hoping for better things. Quick to show love. Quick to latch on to possibilities for the future. Puno-puno kayo ng mga posibilidad na mangyayari upang manyo sa inyong harap. Empathizers are the feeling, caring ones. And how desperately we need you people. This would be a cold, cold world without you. Sa malamig na sanlibutan ngayon, kailangan natin ang ganitong damdamin para sa isa't isa. Your strengths are wonderful. You notice when someone is brave. You bring warmth and encouragement. Sa mga tao pinanghihinaan mo, kayo tayo ka hatid ng init at pampalakas ng kanilang kalooban. We dream beautiful dreams for the church. And we hope people feel genuinely loved and valued. Marami kayong pangarap na gusto nyo mangyayari sa tulong ng iglesia. Meron mo kayong damdamin at mahal ng tulong nito. But deep feelings can also bring difficulty. Pero palagi ng pamahal ay marami kayong gusto nyo rin. You might pour your whole heart out into a project and then be devastated when it doesn't turn out the way you expected. Minsan ibigay niyo yung buong puso ninyo. Pagkatapos hindi naman nangyari ang inaasahan ninyo. Kayo ay frustrated. Di ba? You may be thinking in your heart, you never have the courage to say it. No one else cares as much as I do. At sabihin nyo, wala na yung pagmamahal. Ano kayo ng pagmamahal ko?
where you become so idealistic that you quietly judge the more practical people. You're being too cold and too unspiritual. Masyado mo kayo idealistic. At pagkatapos, pinatulan ka ng iba na hindi kagaya ng iyong nararamdaman. Sometimes you feel completely burned out. Nothing left. Because you're carrying everybody's emotions. Dahil sa kasanin mo sa iba, ikaw ay nabunat na sunod. And you wonder to yourself, why do I always end up exhausted when everybody else seems fine? Kung ako ay pinakauna ang bawang sa dyan ay nakarelax lang. Here's the hope for you. Ito ang pag-asa mo. Christ, the head, offers resurrection power to refresh your heart and keep your love strong. Ito ang pag-asa natin. Si Kristo na ating pulo ay susustentuhan na ang kanyang katawan upang manatiling matibay at malakas. Keep pumping empathy and care into the body. Inubo niya ang pagmamalasakit, sinapang. And now we turn to the final and fourth type out of the four different groups in the body of Christ. Tungkol na tayo ngayon sa ika-apat na bahagi sa katawan ni Kristo. The Pauls, the glorious, the rationalists. Ngayon, naman si Paul na tinatawag na coordinator na intindihan natin ito. Picture Paul sitting in the Roman prison cell, writing letter after letter by lamplight. Ang kagaya ng mga sulat sa sentado ay maaari natin basahin ang pabahagi nito. He has a map out showing his different missionary journeys. He's writing different epistles. He's strategizing how can I get the gospel to the whole world while I am locked up in chains. O magaya ng sa Paulo, wala sa ibang kadena, pero may kitang larawan. Pinaklang niya kung mga sa gawa ng kasunod. Pinakoordinate na, pinag-coordinate na. Coordinate for the thinking, planning ones, like you, the coordinate. Iniisip, nagpaplano, kung paano gagawin. We're like the nerds in this story. Always trying to understand and find the best way forward. Everything was in our heads. Tayo ang tinatawag ng nerd, sabihin nerd, yung pakiramdam kung paano natin gagawin ang mga bagay. Your strengths are impressive. These are connections that other people miss. Things stand up to you that other people will not even know. Nakita na tayo ng mga tao na impress ka naman sa mga magawa mo. You analyze situations wisely, and you help the church think strategically about mission and purpose. Ngayon, napaka-analytical natin. Nagkakaroon ng naisip kung paano natin gagawin ang mga pinaplano natin. And with every strength there is a corresponding weakness. Pero sa kabilang lakas na yun, may katumbas na nakahinaan. Such a strong preference for thinking and strategy can sometimes make you feel separate from others. O isa naman sa mga pag-isip natin, sa mga strategy natin, minsan nakahibay na tayo sa iba. You might sit in a meeting thinking, I'm guilty of this is sleepwalking, rather than making decisions based on feelings instead of on logic. O isa na tayo nanginginig tayo, sabihin natin, bakit tayo nanginginig tayo para sa namin, hindi yung mga pag-iisip. There's a problem because what we do is we unintentionally distance ourselves from everybody else. Ang nangyayari ko, napakayo-kayo sa iba, kasi iba na ang iniisip. Or you spend so much time perfecting your plan that you forget about your relational needs with the people around you. O isa na tayo sa ating plano, ay hindi na tawag gawin yung mga plano ng iba. And sometimes you feel misunderstood, maybe more than sometimes, thinking they just won't appreciate your strategy. Kaya minsan, halos tulogin mo na lang ito. Hindi mo na lang yung kanyang strategy kung ano yun. And here's the hope for us. Pero mag-asa. Christ offers resurrection power to connect your mind with the hearts and hands
believe it or not, is not in being perfect. Your main scope is not in being perfect, but in being connected to the body, to the right head, Jesus Christ. Pagkakat ang mga panahon natin, sabihin natin maganda, gawin ko naman ang perfect, kaya ang gawin natin, pag inulit natin kay Jesus Christ, lahat ito ay magsasayo. So when we look at the different ways that God has created us, we understand why we sometimes struggle in church. So minsan, tayo ang struggle natin sa mga iglesia. We naturally tend to judge each other when things feel difficult. Kapag ay magiging mahirap ng kalagayan, nagsisimula tayo ng turuan, magkatulan na tayo sa isa. This blaming is like the story of the desert. Everyone pointing fingers while the whole body suffers. O, ngayon, tao sa siyerto, kanina, nagtuwang sila sa mga problema nila, kung sino ang dapat sisihin. Many of us carry deep hurts. I know I was venture to say all this before. Marami din sa atin, mayroon din mga nangyari na sakit na nararanasan sa ating buhay. We have broken relationships, health struggles, and years of feeling unappreciated. Yun, mga sirap na relasyon. May mga panahon na tayo na ating sirap na relasyon. And these things can make us feel like we're going to die inside. Ito ang magdami natin ang araw-araw na makamaya tayo sa ating malalim na kaintulan. But every time we choose to blame, we choose to slip. Kapag tayo naiisip, pinipilit natin ang kabiguan. Likewise, every time we choose hope, unity, and responsibility, we step into the hope that Jesus has for us. Kapag ang ginagawa naman natin na tayo ay hopeful, responsible, ay may pananambalik naman ulit tayo kay Jesus Christ. With humility, harmony, and gratitude, each of us can take our own responsibility. Let's stop the blame and start building together as one body through Christ. Kaya lang isang katawan na kay Kristo, huwag na tayo magsisila. Bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon Diyos, ano man ang bahagi na ito ating magpanan. Well, friends, if our story and these reflections have stirred something in you, as they have in me, let's now turn to the prophetic twist that brings the entire message full circle and fills us with living hope for the future. Sa kabuuan ng kanyang binabahagi sa ating mensahe, gamay na yung papaano itong mga ito ang bahagi nito na bumuong gaya ng isang bilog. Do you remember our travel in the Arabian desert? Alala niyo yung pinakabay sa desierto? As the plane continued, and in the body parts were arguing with each other, interdependence was forgotten. Napakalaking yung mga kailangan, mga magsisisiyan sa ngayon, yung tinatawag ng pagkakahiwa-hiwalay ay kailangan isa. The body part was lost. Ito yun, ang nais ng katawan. The skin dried and cracked. Yung balat, natuloy na at nagbibitak na. The heart grew silent. Ang sakit ay umapailalim. The legs could move no more. The nerves fell still. He died there in the burning sand. At ang nangyari, sa kanyang araw naman, namatay siya. Doon sa nakakasunog ng buhangin. In time, only dry, scattered bones remained. At ang nangyari ay ang matalagsay ng mga patay ang naiwan. Bleached, disconnected, hopeless. Mga pagkasa, luway-luway, patay. I know, many of us know what that feels like. Alam niya na marami sa atin ang ganito ang maranasan. We walk through deserts. Tayo ay kaya mo naranasan ng desierto. Grief, failure, loneliness, Nalulungkot, long seasons where God seems silent. kapag ang paligid mo, kung ano naman, ako tahimik. We felt like that traveler. Ano naman natin ang magagawa na kaya tayo ng lalaki. Spiritually dying, emotionally exhausted. Namamatay ang espiritu na
dry bones. We all do. Ganito ang nangyayari sa atin, ito ang nangyayari sa buhay. Kung hindi natin maabangan ito ay magiging kaya tayo ng mga kuyot, mabuhay yan. But praise God, He never leaves us there. Pero salamat sa Diyos, hindi niya tayo iwan ng kagaya niyan. Ang sabi ni Ellen White, ang hiningan ng buhay ay dapat magpasigla ng buhay upang ito ay makatigil, diretso at kumilos ng buong sigla. In Ezekiel 37, the prophet sees the exact reality of dry bones. And God asks him, can these bones live? Kaya ang sinabi na nasa sulat, kaya ko kaya Ezekiel, mabubuhay ko ba ang mabulong ko? Then he commands life. At ipinaputos niya ang buhay. From death in the desert to glorious new life. At mula sa desierto yun, nagkaroon ng bagong buhay. From scattered blame to a strong, unified army. At kagaya ng pinag-iwahiwalay ng pagsisiyang pagtutuan ng buhay na kagaya ng isang pukpok ng kawal. This is the power of the resurrection. Ito ang kapangyarihan ng pagkabuhay. Spiritual revival today for every tired heart. Kaya kailangan natin mga kapatid ng spiritual na revival sa ating kalinaan. And the literal resurrection as well when Jesus returns. At hinihintay natin ang huling pagkabuhay ng buhay sa pagbabalik ng ating Panginoon Diyos. This brings glory to God. An unspeakable blessing to every believer. Ito ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi natin matawaran ng mga pamilya at ihatid natin sa mga nananampalataya. My brothers and sisters, one path leads to life. One path leads to a valley of death. Mga kapatid, meron isang daan patungo sa buhay, ang kabilang daan ay patungo sa kamatayan. You have precious gifts. Are you going to remain among the dying wanderers? Your gifts scattered like dry bones? Binigyan tayo ng maraming katulong ng Panginoon Diyos. Kahayaan na natin ito mamatay, kagaya ng sambu at ng pabulog tulad ng siyero. Protectors like Joshua, will you protect with renewed life? Protektor na kagaya ni Joshua, o protektahin mo ba ang buhay ng iyong mga kasama? Movers like Peter, will you move with fresh strength? Ang makilos na si San Pedro, tikilos ba kayo ng buong sigla? Empathizers like John, Empathizer na kagaya ni Juan, will you love with resurrected hope? magmamahal mo ba kayo na kagaya ng isang buhay na pag-asa? Coordinators like Paul, will you guide with clear vision? Which head will you choose today? Kagaya nito, magpapasira mo kayo. Ano bang ulo ang iyong pipiliin sa oras na ito? Even if you feel like dry bones right now, Kahit na nakakaramdam kayo, para yung mga iyong Jesus offers resurrection power. si Jesus ay mayroong alok na mabuhay ulit tayo kagaya ng resurrection. Healing for today and eternal life for tomorrow. This is unbelievable. Ito, pagagawin tayo ngayon para sa buhay na wala hanggan. Ito ang ating buhay na pag-asa. Let's follow this. Tayo ay lumuhod sa panalangin. Lord, like the traveler who died in the desert and the dry bones in the valley, many of us were scattered and helpless. Panginoong Diyos, kagaya ng mga nalakbay sa disyerto, mga sa bulat ng ito, Revive us. buhayin po ninyo kami. Breathe your resurrection power into our veins and into our hearts and into our church. Dalhin po ninyo ang resurrection power ninyo sa aming kalagitnaan sa iglesia ito. Unite us under your headship. Pag-isahin po kami sa ulalim ng inyong pamumulo. Turn our pain into purpose. Ang mga masama namin nararamdaman, papuntahin ninyo sa isang kayong bahagat na hiwin. Our blame into cooperation. Ang aming paninisi, gawin na lamang na pakikisa. Praise us for strong, faithful army, Father, ready for your soon return. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen.
sa ating sabi ng narinig. Kaya natin i-read po natin ang Take My Life and Let It Be number 111-211, Take My Life and Let It Be. Take my life and let it be, sing praise and Lord to Thee. Take my hands and let me move, under impulse of Thy love, under impulse of Thy love. Take my feet and let them be sweet and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King, always only for my King. Take my feet and let them be filled with messages from Thee. Take my silver and my gold, not of my own I withhold, not of my own I withhold. Take my will and make it Thine, it shall be no longer mine. Take my heart, it is Thy own, it shall be Thine overflow, it shall be Thine overflow. Take my love, my Lord, Thy own, of Thy peace treasure stone. Take myself and I will be ever only for Thee, ever only for Thee. Thank you, Heavenly Father, for being truly our head, our hope, and our future. I pray that every soul in here will come away from here having heard your voice, speak to them, and follow them with the life in Jesus' name. Amen. Sweet Jesus' name.